Bago sa saksi, aprobado na po sa Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa 2025. 285 kongresista ang bumotong pabor sa panukala habang 3 naman ang tumutol. Kasama po sa inaprobahan ang budget ng Office of the Vice President na mahigit kalahati lang ng orihinal na hininging pondo para sa kanila. Saksi, si Maki Pulido. Mahigit 2 bilyong piso ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Pero nang isa lang kanina sa plenaryo ng Kamara, ginawa na lang itong 733 million pesos base sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations. Inalis ang budget sa ilang programa ng OVP na duplication o ginagawa na ng ibang kagawaran. Mataas pa raw yan kung tutuusin dahil ang panukala ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibaba pa ang budget sa 529 million pesos. Sapat para di maapektuhan ang sahod ng mga tauhan ng OVP. Dahil walang niha-niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung, yung pondo. Kaya po, Mr. Speaker, ang aking pong panukala, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. These are just mere manifestation, and the body can exercise its plenary powers to either accept or to reject any possible proposals, especially if it's an individual amendment. Dahil no-show pa rin si Vice President Sara Duterte o kahit kinatawan ng kanyang tanggapan, wala nang nagtanong. Kabilang sa gusto raw sanang malaman ng Makabayan Bloc ay kung saan napunta ang 70 million pesos na confidential fund na naubos sa loob lang ng 11 araw noong 2022 na pinapasauli ng Commission on Audit. Bakit hindi nagpakita ang OVP? Inaabandona na ba niya ang duty niya bilang vice-presidente? Duty ang pagsagot sa tanong sa budget deliberation dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi ito choice na pwedeng i-forgo na lang. Sabi ni VP Sara, sa pagdinig sa Senado na lamang siya dadalo sa pagtalakay ng 2025 budget ng OVP. Pero hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang mahigit sa kalahating tinapyas ng komite sa Kamara sa kanilang budget. Naghahanap lang daw ang mga kongresista ng impormasyon para makapagsulong ng impeachment case laban sa kanya. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tubo ka. Pagdidiin pa ng bise, di siya magre-resign. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Kagabi pa sinertipikahan as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa national budget para sa 2025. Kapag nakalusot sa Kamara ay saka ito bubusisiin ng Senado bago pag-isahin ang bersyon ng parehong kapulungan sa Bicameral Conference Committee. Pagkatapos ay palalagdaan ito sa Pangulo para maging ganap na batas. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.